Ako lang ba to? Na pati paggawa ng ice cubes ay kinai-stressan. Good for one day lang kasi yung ice cube molder namin. Kaya araw-araw ako gumagawa. Na kapag nakalimutan kong gumawa ay wala akong mailalagay sa tumbler ng mga anak ko. Mga mahihilig sa malamig na tubig pero hindi naman marunong gumawa ng ice cube. Buti na lang at naisip ko na meron pa pala kami mga ice candy wrapper. Kaya yun ang ginawa kong molder. At na-solve ang problema ko. Tipid na sa oras sa paggawa ay matagal pang maubos. Natanggalan na naman ako ng isang stress. Stress na tayo din lang naman ang gumagawa. Pwede naman talaga hindi ko pa ka-stressan ang sarili ko sa ice cube. Ang totoong stress ay kapag nakikipag-away na si Bunso sa akin dahil hindi malamig ang kanyang tubig. Kinabukasan ay sobrang tigas na namang ginawa kong ice tubes. Ice tubes, tube ice, or whatever. Basta yellow siya. Tinry ko pa din kahit alam ko naman talagang lalamig. Kauuwi lang namin galing sa school sa mga oras na yan kaya uhaw na uhaw ako. Very satisfying naman talaga kapag malamig ang iniinom mo. Bukod sa sobrang uhaw, ay mga gutom na rin kami kaya dumiretso na ako sa kusina para maghanap ng makakain. Naglaga ako ng itlog dahil naisipan ko na mag-egg sandwich na lang. Nauna ko nang pinakain si Bunso at si ate at ako na lang ang hindi pa. Sabi kasi ni Bunso ay birthday naman daw niya kinabukasan kaya paghanda ko siya ng pagkain. Nakakala mo naman talaga hindi ko ginagawa para sa kanya. Lagi na lang kinasangkalan yung birthday niya. Magpapamassage naman daw siya kinagabihan dahil birthday nga daw niya kinabukasan. Ang dami niya talagang na-request dahil birthday nga daw niya. First time ko din gumamit ng gantong brand ng mayo. Nagustuhan ko nga yung lasa dahil hindi siya ganun ka nakakaumay. Ako nga yung tipo ng tao na laging gutom pero hindi naman tumataba. Bago umalis ng bahay ay kumakain ng kanin at nagkakape. Pagdating naman ng school at may sit work ng mga bata ay nagkakape ulit. Ayaw na ayaw ko kasi talagang nagugutuman. Dahil hindi mo na ako makakausap ng maayos pag ako ay gutom. Nagkaroon nga kami ng homeroom PTE meeting last week. Nauna muna ang parent orientation bago sila nagpunta sa classroom. Alas 12 na nga ay nagmi-meeting pa rin kami. Hindi ko na masyadong hinabaan ang meeting ko dahil sobrang gutom na talaga ako. Nag-election of PTA officers lang kami at sinasabi ko lang yung mga ilang napakamahalagang bagay tungkol sa kanilang mga anak. At hindi ko na kaya magsalita pa dahil nangangatal na ako sa gutom. Bukod sa nangangatal na ay wala na rin talaga akong lakas. Kung pwede lang sanang uupo na lang ako at hindi magsasalita. At bahala na mga parents sa meeting ay ginawa ko na. Kaso malay ba naman nila kung ano yung mga agenda ko. Although naka-PowerPoint siya pero hindi naman nila may explain ng maayos dahil ako lang nakakaalam nun. Marami pa talaga sana akong gustong sabihin kaso wala nang time. Alam ko rin naman nagutom na rin sila dahil 9 AM pa lang ay nasa court na sila. Nakakahiya na rin namang pahaba-habain ko pa ay mga lolo't lola pa yung iba. Basta ang sinasabi ko na lang ay tutulungan nila ako sa pag-follow up na kanilang mga anak sa pagbabasa sa bahay. At kukurutin ko mga singit nila kapag hindi nila ako tutulungan. At yung kukurutin ko ay mga malalaking bula. In fairness sa mga parents ko ngayon, ang lalaki nila. Ako lang na teacher ng kanilang mga anak ang maliit. At napansin ko nga itong tutubin na ito. Patay na pala at nanigas na. Ano ba naman ang mga ito? Pumapasok lang sa loob ng bahay ko at nagpapakamatay.